Ngayong tagulan, proteksyon laban sa dengue ang kailangan. Magpahid ng insect repellent para iwas kagat, iwas dengue. At sundin ang 4Ts kontra dengue. Taong, taktak, tuyo, takip. Isang paalala mula sa OFF Insect Repellent. Si Dagdag Dana, biktima ng imposibleng mancha. Lakas makaubos ng sabon. Imposibleng makatipid. Posible sa Ariel Power Liquid. Sa 15-minute quick wash, wala nang dagdag. Tipid, ah! Imposibleng mancha, posible sa Ariel. Good day for a date. Bad day for kate. Baka dandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and kate from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Chicken McDo tayo. Much malaki, much crispier, much juicier, much pinasarap. Kain tayo na. Sulit busog at 99 lang. Lagot! Pang K-pop ko! Ang dumi! Di kaya ng sabon ko. Ang bahay na to. Mag-New Tide Expert Clean. 3 times na guslinis. Mas malinis kaysa iba. Di yan pambahay. Pang K-pop. Dapat malinis, dapat Tide. Nandito na ang totoong number 1. Ako at ang CDO Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% young pork. Kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Ay! Eksena ka? Fantastic ang number 1. CDO! Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, unahin ang immune system. Immune Pro. Tulong para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro. Unilab yan. Si Close the Deal Delia, biktima ng imposibleng mancha. Ilang ikot yan sa machine. Baka pa ulit-ulit to. Isang spin lang yan sa Ariel. In 15 minutes, tangkalang mancha. Imposibleng mancha, posible sa Ariel. Chicken McDo tayo. Sarap nito, meme. So, eto na nga. Nung ano? Di ba ano? Ano kasi? So ano nga? Much pinasarap. Sulit at 99 lang. Ang Batang Bibo, Galing! may igagaling pa sa tulong ng New Lactam 3 Plus. May dagdag DHA tulong para dagdag galing. Kuya, kulang sukli. Uy, galing-galing. Batang Bibo Plus sa tulong ng Lactam 3 Plus. Buhusan man! Di ako takot! Buhusan man, hirap. Kaya mag-Joy 3X Power. Isang patak, talong isang buhos ng Brand X Liquid. Super tipid! Isang patak, super bisa. Ang mga inasal chicken inasal, di lang malaki. Ang laki-laki! Hita at paa, pinagsama. Di lang masarap, ang sarap-sarap. Sulit! Kaya solve na solve sa mga inasal chicken inasal. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. Pep Squad Pilar, biktima ng paskil stain. Di kinaya ng sabon ko. Pero kaya ng Ariel with Downy. Paskil stain, mas tanggal yan. May 10X Power Clean. Amoy Downy! Imposibleng mancha, posible sa Ariel. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Bad timing ang kate. Baka dandruff yan. Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and kate from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Chicken McDo tayo. Much malaki, much crispier, much juicier, much pinasarap. Kain tayo na. Sulit busog at 99 lang. Burger sa labas, pwede na sa loob. CDO Ulam Burger. Beefy sarap. CDO Crispy Burger. Crispy sarap! CDO Ulam and Crispy Burger. Resto-style burger at home. CDO! Lagot, yung pang-interview ko. Tumagos ang paninilaw. May bago para dyan. Tide Expert Clean Liquid. May 3 times na guslinis na kitang-kita. Ang puti! Congratulations. Dapat malinis, dapat Tide. Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games, secure and fast gameplays. Meron pang play for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. Ito ang prime time bida to remember ngayong November. Magandang gabi, bayan!
Nakakabantay po ang ABS-CBN News para itin sa inyo ang mga pinakahuling impormasyon at iba pang balitang kailangan ninyong malaman. 800 pesos per pack. Budget namin ng 15,000 per relief pack. Times 20 ang padding. Ito ba ang tutulong nila? Kailangan nating malaman kung magkano ang ginastos para dito. Nagpunta ako rito para singilin ka sa katapatan mo. Makipagkasundo na ako sa hari ng Quiapo at hindi na ikaw yun. Walang magbabagsak sa mga Montenegro habang nabubuhay ako. Ano to? Rumble in hell! Tagolastas! Akyatin nyo! Tulong! Kabis! Ang sabi ng mga bata, yung lalaking humabol daw sa kanila, nakasuot ng cap at hoodie. Di ba yun din yung suot nung pumatay kay Luisa? Alam ko na kung sinong may gawa nito. Matagal na nakabubulok yan sa kulungan si Edo. Kaya mali yan si Erica. Inaral ko yung bawat galaw nila hanggat sa inisip nila na wala na akong kalaban-laban. Doon ko pinakita sa kanila hindi na nila ako kahit saktan. Ilalayo ko sa yung anak ko. Kapag kinuha mo si Hing sa akin, ano sa tingin mo? Maging ligtas siya kay Jaehoon? Involved ang tatay niya sa scam. Hindi ko pinabayaan yung anak ko. Napatawag ka ni Tanda! Meron akong importanteng misyon na ipapagawa sa'yo. Ano ho yun? Huntingin mo ang magkapatid na Rivera. Ayokong bigilan niyo ako ni Kuya Samuel. Huwag ka mag-alala. Hindi mabubulilyaso yung plano niyo ni Kuya Samuel. Bitawan niyo ako! Bigla na lang siya umalis! Ito na ang huling digmaan natin. Nagkakaputo ka na! Mamamatay na yung matanda. Pag pumunta kang Beijing para mag-aral, mamimiss mo rin kawirduhan ko. Ikaw nang bahala. Mag-alaga kay Chana. Pupunta akong England. Ilang araw na ako nag-aayos ng papeles ko. Ayoko silang umalis. Pinapahirapan mo ang mga kuya mo eh. Para bang biglang nagising ang oras at hinila kami sa mabilis nitong pagtakbo, bigla na lang 2 taon ang lumipas. Ang layo sa pagitan namin, ginawa kami parang estranghero na wala nang mapag-usapan. Para sa Pilipino, Primetime Bida Forever. Magandang umaga, narito na ang mga balita ng inyong PRTV Newsbreak. Patuloy ang paglakas ng Bagyong Tino habang papalapit sa kalupaan. Kumuha tayo ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Sir Munir, magandang umaga po, Mari Ocampo ng PRTV Manila. Yes po ma'am, magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ng ating taga-subaybay. So para po sa latest update dito sa binabantayan po nating Severe Tropical Storm Tino, so patuloy pa rin po itong kumikilos west-southwest habang papalapit na po yung pag-intensify niya into a typhoon category. So as of 7 a.m. kanina, ang kanyang sentro is namataan sa layong 360 kilometers east of Giwan, Eastern Samar na may maximum sustained winds na 110 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 135 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Kasalukuyan po nakataas na po ang signal number 3 sa southern portion ng Eastern Samar at dito sa Dinagat Islands at Siargao at Bukas Grande Island. Sa ngayon po wind signal number 2 ang nakataas sa central and southern portion po ng Eastern Samar, central and southern portion ng Samar Province, dito sa may Leyte, Biliran, southern Leyte, Bohol, northern and central portion ng Cebu, including Bantayan Island at Camotes Islands, at kasama po dito ang northeastern portion ng Negros Occidental. At signal number 2 din po dito sa nalalabing bahagi po ng Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, at northeastern portion ng Agusan.
del Norte. Signal number 1 naman po ang nakataas dito sa Sorsogon, Masbate, kasama po ang Ticao at Burias Island, Albay, southern portion ng Quezon Province, southern portion ng Marinduque, Romblon, central and southern portion ng Oriental Mindoro, central and southern portion ng Occidental Mindoro, kasama po ang Cuyo Islands at Calamian Islands, Northern Samar, nalalabing bahagi po ng Samar, nalalabing bahagi po ng Samar Province, nalalabing bahagi po ng Cebu Province, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama po ang Caluya Island. Kasama po dito ang nalalabing bahagi po ng Surigao del Sur, northern and central portion ng Agusan del Sur, nalalabing bahagi po ng Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at northern portion ng Bukidnon. Sa ngayon po, nakataas po ang Weather Advisory number 7 dahil po sa mga pag-ulan na dala po nitong si Tino ay maaari pong makaranas ng more than 200 millimeters na pag-ulan ngayong araw ang Eastern Samar at Dinagat Islands, habang 100 to 200 millimeters naman po dito sa Surigao del Norte, Southern Leyte Province, sa Northern Samar, Biliran at Samar Province. 50 to 100 millimeters naman po ang inaasahan dito sa may Sorsogon, Camiguin, Agusan del Norte, Bohol at Cebu, at dahil po sa epekto ng shear line ay maaari rin po makaranas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang Aurora at probinsya po ng Quezon. Sa ngayon po, nakataas na rin po ang storm surge warning po natin kung saan high risk of life-threatening pati damaging storm surge na may wave height na maaari pong lumagpas ng 3 metro within the next 48 hours ang itong mga exposed coastal localities ng Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. Sa ngayon po, nakataas na rin po ang gale warning dito sa eastern and eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Kasama rin po dito ang eastern and southern seaboards ng Southern Luzon. Kaya pinag-iingat na po natin ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyan pandagat na wag na po tayong pumalaot ngayong araw at bukas dahil po maaari po sila makaranas ng napakaalon na karagatan na dala nitong si Bagyong Tino. Sa ngayon po, based po sa forecast tracking intensity nitong si Tino, patuloy pa rin po itong kikilos pa kanluran, papalapit dito sa eastern section ng Visayas at northern eastern section din ng Caraga region. Sa ngayon po, ang initial landfall site na nakikita po natin is dito sa may southern portion ng Eastern Samar, probinsya po ng Leyte, Southern Leyte or Dinagat Islands, mamayang gabi or bukas early morning. At after landfall ay tatawid po ito ng Visayas patungo sa Northern Palawan at lalabas po ng ating kalupaan dito sa West Philippine Sea by Wednesday morning or afternoon. Tuloy pa rin po itong mag-intensify at maaari niya pong maabot ang typhoon category within the next 12 hours at hindi po natin inalis yung posibilidad na maaari pa po itong mag-rapid intensify at maaari rin po itong umabot hanggang super typhoon category within dun sa time na before landfall. Sa ngayon po, after landfall ay maaari po siyang mag-slightly weaken habang patuloy pa rin po siyang tumatawid dito sa Visayas at maaari niya pong ma-maintain yung typhoon category niya throughout the passage dito sa ating bansa. At yan pong latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Munir Baldomero. Sir Munir, isang tanong lang po. No? Alam naman natin na lalakas pa itong bagyo, pero bukod dito kay Tino, meron pa ba tayong nakikita na bagyong kailangan bantayan? Yes po, base po dun sa pinaka-latest na TC threat potential na nilabas po natin nung nakaraan. So meron pa po tayong meron pa tayong inaasahan na isa pa po na after po nitong si Tino. Pero sa ngayon po, base po sa latest satellite image, wala pa po tayong nakikita mga circulation na maaari pong maging sama ng panahon na magdala ng mga pag-ulan dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Kumustahin naman natin ang paghahanda ng mga kababayan natin sa probinsya na posibleng daanan ng bagyo. Kumuha tayo ng update mula kay Clark Pasuit ng FMR Cebu. Clark? Tapos ang lindol ay nagbabadya na namang manalasa. Dito sa Cebu, partikular na sa Northern Cebu, ang Bagyong Tino. Ayon sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, inaasahang tutumbukin ng Bagyong Tino ang Northern Cebu ngayong araw ng Martes. Dahil dito, kanselado na ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa buong Metro Cebu, maging sa Cebu Province mula ngayong araw hanggang Miyerkules. Kanselado na rin lahat ng biyahe ng mga sasakyang pangdagat mula at papunta sa Cebu. Naka-red alert status na rin ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Sa pinakahuling weather forecast, isinilalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Cebu. Naglabas na rin ng storm surge warning ang Pag-asa para sa posibleng paglaki ng alon ng dagat na abot sa 1 hanggang sa 2 metro. Samantala dito sa Cebu, tila nagpanic buying naman ang mga Cebuano dahil sa paparating na bagyo. Bentang-benta ang mga emergency lights, flashlights at solar-powered na ilaw. Mahaba rin ang pila sa mga groceries. Karamihan sa mga pinamimili ay ang mga emergency food items gaya ng noodles at canned goods. At yan na muna ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa iyo, Maan. Clark, Mario Campo to ng PRTV Manila. Isang tanong lang, Clark. May nabalitaan ba tayong price freeze mula sa DTI dahil nga babagyuhin ang lugar dyan? Yes, Mari, yung price freeze ay nagsimula pa nung bago mag-undas dahil nga itong undas minsan nagmamahal na yung mga pangunahing pamilihin. So for now, wala namang iniulat ulit na price freeze. Kumbaga, so for now, stable naman, no? Hindi naman kasi panic buying talaga. Medyo slightly panic buying lang gaya ng mga pinamili ng mga basic food items. Dahil nga nakausap natin yung ibang mga Cebuano, ito ay dahil nadala na sila nung tumama yung bagyong Odette. Kaya ngayon ay namili na sila at hindi nga ito, sabi nga nila, hindi talaga ito panic buying. Ito ay paghahanda lamang sa paparating na bagyong Tino. Mari? Maraming salamat, Clark Pasuit ng FMR Cebu. Todo paghahanda naman ang Eastern Visayas sa posibleng epekto ng bagyong Tino. Sa detalye, kuhain natin mula kay Hansel Cuevas ng FMR Eastern Visayas. Hansel? Mari, suspendido na ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa buong Eastern Visayas dahil sa banta ng bagyo Tino sa rehiyon. Sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Dinagat Island mamayang gabi o bukas ng umaga. Ayon sa Pag-asa, posibleng maging super bagyo ito, kaya naman mula pa kahapon puspusan na ang isinasagawang paghahanda ng mga LGU at mga ahensya ng gobyerno. Sa Tacloban City, bukod sa pagkakansela ng klase at trabaho, ipinatupad din ang liquor ban simula ngayong araw hanggang bukas. Naka-blue alert status ngayon ang Tacloban City Disaster Risk Reduction and Management Office na nagpatupad na ng evacuation or mandatory evacuation para sa mga residente sa danger zones. Sa press briefing kahapon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, hinikayat nito ang mga Taclobano na maghanda at maagang magsilika sa mas ligtas na lugar sa posibleng paglakas pa ng bagyo at posibilidad na pagtama nito sa syudad. Pinagbawalan na rin ng Coast Guard District Eastern Visayas ang biyahe ng lahat ng klase ng sasakyang pandagat dahil sa masamang panahon. Maaga naman ding itinali ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka bilang paghahanda sa bagyo. Ang lokal na DSWD ay agad ding inihanda ang mga family food packs para sa mga maapektuhan ng bagyo. Nasa mahigit 121,000 food packs, 20,664 non-food relief items, mahigit 18,000 ready-to-eat relief packs at halos 5,000 bote ng inuming tubig ang handang i-deliver sa mga mangangailangang LGU. Samantala, tila nagpanic buying ang mga tao at dinagsa ang mga grocery stores. Halos magkaubusan na ang laman ng mga istante ng tinapay, noodles at mga ready-to-eat canned goods. Mahaba din ang pila ng mga sasakyan sa mga gasolinahan. Ayon sa mga mamimili, mas mabuti ng handa lalo pat muling nanariwa raw sa mga ito ang epekto ng Super Typhoon Yolanda kung saan nataon din ang inaasahang pagtama ng Bagyo Tino 6 na araw bago ang anibersaryo ng pananalasa ng naitalang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Mari. Maraming salamat Hansel Cuevas ng FMR Eastern Visayas. Mahaba naman ang naging pila sa mga gasolinahan at sa mga ATM kagabi ng mga residente na naghahanda para sa Bagyong Tino. Sa detalye, kuhain natin mula kay Reynaldo Bernadez ng FMR Surigao. Reynaldo? Yes, maraming salamat po. Kagabi, medyo mahaba yung pila ng gasolinahan at mga
ATM stations po natin kasi marami po ang nag-view parang nagpanik-paing na po. Pero nagdeklara ng suspension ng klase at trabaho ngayong araw ang dalawang pamahalang panlalawigan ng Dinagat Island, Surigao del Norte bilang pag-iingat sa banta ng Bagyong Tino. Ito kinupirma ng gobernador ng dalawang lalawigan sa kanilang mga pahayag. Layunin na maiwasan ang anumang sakuna o disgrasya na maaaring idulot na masamang panahon. Ayon sa kanila, mas mahalagang unahin ang kaligtasan ng mamayan, lalo na patuloy ang pagulan at pagtaas ng tubig na ibang bahagi ng lugar. Batay sa pinakahuling ulat ng pag-asa, ay nasa single number 34, Dinagat Island, Siargao, Bocas Grande at Buglalawigan ng Surigao del Norte. Inasahan ang malakas na hangin at tuloy-tuloy na pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbuo ng lupa. Sa tanang mga katawhang dinagatnon, isip inyong gobernador, ako manghangyo, kanatong tanan nga mag-andam sa pag-abot ni Bagyong Tino. Sa kasalukuyan, daang rolling cargoes at pasahero stranded sa lipat at port sa Surigao City habang pansamantalang suspendido ang biyahe ng mga barko at bangka. Sa isang panayam ng FMR Public Radio Surigao sa CDRRMO Head, Trusted Biliates, kanyang sinabi na nakahandang lahat ng rescue unit emergency response teams ng lungsod. Dagdag pa niya, nagsagawa na rin ng preemptive evacuation ang mga residente na nakatira malapit sa mga ilog at landslide prone areas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantalang labis naman ang paglala ng mga residente ng Barangay Alumar at Barangay Mati sa City. Gayon din ang Barangay Tansay Malibor at Surigao del Norte. Ayon sa kanila, posible manong mas lumala ang pagbaha dahil sa patuloy na illegal na quarry activity sa kanilang mga lugar na magdudulot ng pagbaha sa daluyan ng tubig. Patuloy rin na nawagan ng mga lokal na opisyal sa publiko na manatiling kalmado, maging alerto at makinig sa mga opisyal na abiso mula sa Pag-asa, PCG at mga disaster risk reduction management officers ng kanilang mga bayan. FMR Surigao, Reynaldo Bernadez. Maraming salamat, Reynaldo Bernadez ng FMR Surigao. Inaasahan ang posibleng pagbuhos ng ulan sa Davao dahil sa Bagyong Tino. Alamin natin ang mga paghahanda na sa linya ng telepono si Noreen Igonia ng FMR Davao. Noreen? Yes, Maria, makakaranas ng pag-ulan at pagkulog at pagkidlat ang Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula dahil sa trough ng Typhoon Tino. Sa ngayon, makulimlim pa ang kalangitan dito sa Davao Region, partikular na sa Tagum City, Davao del Norte, at mamaya ay inaasahan na ang pagbuhos ng malakas na ulan. Makikita din sa video na nasa normal na level pa ang tubig sa mga ilog dito, lalo na dito nga sa probinsya ng Davao del Norte. Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lungsod na madalas binataha sa posibleng epekto ng bagyo gaya ng Braulio, Ituhali, lungsod ng Carmen at lungsod ng Tagum City. Wala namang klase sa mga pampublikong paaralan mula elementarya hanggang sa secondary level mula pa noong niyanik ng magnitude 7.4 na lindol ang Davao Region. Marian muna ang latest mula dito sa Davao Region. Ito si Noreen Igonia ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, FMR Davao correspondent Noreen Igonia. Samantala, marami namang sasakyan ang stranded sa bahagi ng highway ng bayan ng Tubay, Agusan del Norte dahil pa rin kay Bagyong Tino. Alamin natin ang latest mula kay Hernel Tocmo ng FMR Davao City. Hernel? Nag-abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na sarado sa anumang uri ng sasakyan ang bahagi ng National Highway ng Barangay Tagmamarkay sa bayan ng Tubay, Agusan del Norte dahil sa baha kaninang umaga. Maraming sasakyan ang stranded dahil sa mataas na antas ng tubig sa highway. Makikita sa ibinahaging video ni Jackie Tan ang malakas na ragasan ng tubig baha kung saan pilit pang tumatawid ang ilang mga nakamotorsiklo. Kwento ng uploader sa atin, malakas ang ulan kanina sa kanilang lugar hanggang sa ngayon at binaha ang highway dahil nasa mababang bahagi ito. Sa video naman ay ibinahagi ni Farouk Aloyodan, makikitang ilang residente ang tinulungan niyang makaahon mula sa pagbaha. May mga pamilya na ring lumikas sa Municipal Gymnasium dahil sa baha at paparating na bagyo. Nakamonitor naman si Mayor Jimmy Beray sa sitwasyon sa 13 barangay ng bayan habang nakamonitor din ang mga tauhan ng MDRMO sa iba-ibang lugar. Isiniailalim sa Signal Number 2 ang Surigao del Norte dahil sa Bagyong Tino. Yan ang latest dito sa Mindanao. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Hernel Tocmo ng FMR Davao City.
Ilang mga biyahe naman paprobinsya ang kinansela dahil sa Bagyong Tino. Kumuha tayo ng update mula kay Angela Babad. Angela? Mari, 16 na biyahe na nga ang naitalang kansilado mula dito sa Parañaque Terminal Exchange o PITX. Kabilang na dyan ang ilang biyahe papunta ng San Jose Occidental, Mindoro. Yan nga ang 4 p.m. at 8 p.m. na biyahe ng Roro Bus, ang 2:30 p.m. at 6:30 p.m. trip ng OM Trans at ang 1 p.m. at 5 p.m. na biyahe ng Ceres Transport. Maging ang 1 p.m. bus trip ng Roro Bus papuntang Masbate ay kanselado na rin. Samantala, umabot na rin sa 579 passengers ang stranded sa iba't ibang pantalan dahil nga sa kanseladong paglalayag. Mula sa Batangas, kanselado na ang biyahe ng Batangas Starlight Ferries papuntang Rojas at Culasi mamayang 4 p.m. Pati na rin ang Montenegro Lines patungong Odyongan mamayang 5 p.m. at ang Ocean Jet Fast Craft papuntang Calapan. Sa Dapitan, Zamboanga del Norte, kanselado na rin ang 2 p.m. at 8 p.m. trips ng Montenegro Shipping Line. Lahat naman ng paglalayag sa Bohol, Eastern Leyte, Western Leyte, Masbate, Balingoan, Misamis Oriental at Camiguin ay kanselado na rin. Pati na rin ang biyahe ng MV Bunso, Ferry 2, Coronto, Mindoro at MV Maria Isabel papuntang Iloilo, Cuyo at Puerto Princesa. Kanselado na rin ang paglalayag mula Lucena patungong Masbate, Lucena patungong Romblon at San Andres patungong San Pascual. At yan muna ang latest, Mari. Manatiling nakaantabay sa social media pages ng PITX at Philippine Ports Authority para sa karagdagang impormasyon sa mga biyahe. Ako si Angela Babad ng PRTV News ang nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Angela Babad. Sa ibang balita naman, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Negros Occidental kaninang umaga. Sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nangyari ito ng 3:06 a.m. Naitala ito 16 kilometers southeast ng munisipalidad ng Candoni. Tectonic ang lindol at may lalim na 89 kilometers. Nagdeklara na ng signal number 4 ang Pag-asa habang patuloy ang paglapit ng Bagyong Tino. Nasa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Charmaine? Yes, magandang hapon po sa ating lahat at narito ang ulat sa lagay ng panahon. Kaninang 1:00 ng hapon, ang sentro ni Typhoon Tino ay huling namataan sa layong 235 kilometers, silangan katimugang silangan ng Giwan, Eastern Samar. At may taglay nga na lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Patuloy nga nang tumatahak pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at yung pinakamalalakas nga na hangin nito ay umaabot 300 kilometers mula sa sentro nito at base nga sa nakikita nating senaryo ay patuloy itong tatahak pa kanluran, timog kanluran at maaari na nga maglandfall dito sa area sa pagitan nga ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o di kaya naman sa may Dinagat Islands mamayang gabi o bukas ng madaling araw at patuloy ngayon itong tatahakin ang kalupaan ng or kapuluan ng Kabisayaan at makakarating nga dito sa may Sulusi bukas naman yan ng gabi at inaasahan din na maaaring tumawid ito sa may northern part ng Palawan bago makarating ng West Philippine Sea ng Miyerkules naman ng umaga at makalalabas na nga ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Huwebes naman ng umaga. Kaya naman base sa ating senaryo ay nagtaas na tayo ngayon ng wind signal number 4 sa may Dinagat Islands, Siargao and Bukas Grande Islands. Signal number 3 naman ang nakataas sa may southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central and southern portions ng Leyte, maging sa southern Leyte, central portions ng Cebu, including Camotes Island at eastern portion ng Bohol at iba pang bahagi ng Surigao del Norte. Signal number 2 naman ang nakataas sa may southern portion ng Masbate, central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, maging sa ibang bahagi ng Leyte, Biliran, ibang bahagi pa ng Bohol, Cebu, including Bantayan Islands, northern and central portion ng Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Capiz, Iloilo at southern portion ng Aklan, maging sa may southern portion ng Antique, sa may parte naman ng Mindanao kasama sa signal number 2, ang northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at Camiguin. At signal number 1 naman ang nakataas
sa may Albay, Sorsogon, iba pang bahagi ng Masbate kasama ang Ticao at Burias Island, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, Romblon, central and southern portions ng Oriental Mindoro, central and southern portions ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, Calamian Islands, Cuyo Islands at Cagayancillo Islands. Sa may parte ng Visayas kasama as signal number 1 ang Northern Samar, iba pang bahagi ng Eastern Samar, Negros Oriental, ibang bahagi pa ng Aklan, Antique kasama ang Tuya Islands. At sa parte naman ng Mindanao, kasama din sa signal number 1 ang ibang bahagi pa ng Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, ibang bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental at northern portion ng Zamboanga del Norte. Kaya muli, patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan na merong wind signal sa mga peligrong dala ng mga malalakas na hangin. At aside nga sa areas under wind signal, dahil nga sa pagbugso ng northeast monsoon ngayong araw, makararanas din ng mga malalakas na hangin ang mahalaking bahagi ng Luzon at kasama nga dyan ang Metro Manila. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan ngayon, hindi lamang sa epekto ng bagyo, kundi sa magiging epekto din ng hanging amihan. Samantala, in terms naman ng mga pagulan, ngayong araw nga ay halos ang buong Kabisayaan makararanas ng mga significant at malalakas na mga pag-ulan. Pinakamalakas na nga dyan dito sa may parte ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands na kung saan na umabot yan ng more than 200 millimeters. At dito naman sa parte ng Bicol Region, maging sa Isabela, Aurora, Quezon, Mimaropa, Western Visayas at northern parts ng Mindanao, ibang bahagi ng Caraga at dito rin sa may Bar, makararanas din ng mga pag-ulan na maabot ng 50 to 100 millimeters. Kaya mag-iingat po ating mga kababayan at hanggang bukas po asahan na patuloy pa rin yung mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. At meron din po tayong nakataas na high risk ng storm surge. Dito nga yan sa may areas sa may parte ng almost lahat ng coastal areas dito nga sa may Kabisayaan ay merong nakataas na storm surge at yung pinakamataas nga dito ay maaaring umabot ng more than 3 meters dito sa may coastal areas sa may southern parts ng Samar, eastern parts ng Leyte at southern Leyte at sa may parte ng Dinagat Islands. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan at kung maaari po ay makipag-coordinate sa LGU kung ano yung mga dapat gawin, kung kailangan ng evacuation ba para mapanatili po ang ating kaligtasan. At nakataas din po ang ating gale warning dito sa may seaboards ng Visayas at Mindanao, particularly dito sa may eastern seaboards, maging dito sa may eastern at southern seaboards din ng southern Luzon. Kaya muli, inabisuhan po natin na lahat ng sasakyang pandagat sa mga areas na nabanggit ay kung maaari ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakadelikado ng pagtaas ng pag-alon. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-ulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Maaga pa lang ay ramdam na nga ang ngit-ngit ng bagyong Tino sa ibang probinsya sa bansa. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Sa Agusan del Norte, hanggang tuhod ang baha sa Purok 2 sa Tagmamarkay, Tuba, Agusan del Norte. Sa video na ibinahagi ng provincial government ng Agusan del Norte, ipinasilip nito ang sitwasyon sa National Highway, binaha ang nasabing lugar kasunod ng malakas na ulan na dala ng bagyong Tino. Ipinasilip naman ang post ng Jaguar Survival ang sitwasyon pa sa highway. May mga ginawa rin silang pagtulong sa mga nabaha. Sa video naman ni Mel Gibson Cortez, ipinakita ang video ng isang kalsada sa Manap, Bataan, Aklan. Kita na nagsasalubong na ang kalsada at tubig na naipon o tumaas dahil sa tindi ng baha. Sa ngayon, mainam na sumunod sa mga abiso ng mga opisyal, lalo na kung kailangan mag-evacuate para matiyak na ligtas ang lahat sa pagdaan ng bagyong Tino. Ako si Ryan Paraboles ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Stranded ang ilang mga pasahero dahil sa bagyong Tino sa mga pantalan. Kumuha naman tayo ng update mula kay Christian Bascones. Christian?
Yes, Mari, kanya-kanyang diskarte ang ating mga kababayang pasahero dito sa Batangas Port, kung saan, kung makikita nyo sa likuran ko, itong mga upuan na ito yung nagsisilbing kanilang mga higaan para mairaos ang kanilang gabi. Yung iba kasi dalawang gabi na natutulog dito sa Pantalan. Ito'y matapos i-kansela o ideklarang kanselado ang ilang mga biyahe ng mga barko, bunsod pa rin ito ng pagpasok ng Bagyong Tino. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 579 na mga passengers o mga pasero ang na-stranded sa mga pantalan ng Batangas, Mindoro, Marquez, Bicol, Negros Oriental, Negros Occidental, Bacolod, Siquijor at sa Agusan. May naitala ring kanseladong biyahe sa Zamboanga del Norte, Dapitan, Bohol, Eastern Leyte, Samar, Western Leyte, Biliran, Misamis Oriental, Palawan, Marinduque, Quezon at sa Masbate, lahat ng biyahe kanselado. Ayon sa Philippine Ports Authority, pinakamaraming stranded na pasahero ay sa Bicol Port. Ang bilang din ng mga stranded na sasakyan ay umabot na sa 157, bunsod pa rin ng bagyo. Ayon sa PPA, hindi pa natitiyak kung hanggang kailan mananatiling kanselado ang mga biyahe. Depende nila kung bibigyan ng clearance ng Philippine Coast Guard kung ligtas na ang paglayag. Karamihan sa mga pasaherong na stranded ay mga sumabay sa biyaheng undas. Upang makabawas sa gastos ng mga pasahero habang naghihintay ng pagbabalik ng biyahe, nakahanda na ang pamamahagi ng mga ready-to-eat meals mula sa PPA at mga nakapreposisyon na pagkain mula naman sa DSWD. Samantala, Mari, dahil naka-air condition ang buong pasilidad, lalo na ang waiting area dito sa Batangas Port, abay sa pakipag-usap ko sa ilang mga pasahero dito, naging mahimbing naman nila ang tulog nila sa dalawang gabi na naghihintay sila at umaasa na magkakaroon muli ng biyahe patungo sa kanilang mga destinasyon. Ang maganda lang dito, Mari, may mga pasilidad sila. Maliban sa pagbibigay ng pagkain, may pasilidad sila para sa mga pasahero tulad ng water refilling station dito kung saan may libreng patubig para sa lahat ng mga kukonsumong mga pasahero. At hindi lang yan, meron ding mga charging station kung sakali mauubos ang battery ng kanilang mga telepono. Mari? Christian, di ba nakausap mo nga yung ilan sa mga stranded na pasahero? Natanong mo rin ba kung meron silang alternative plan kung habang naghihintay nga na matuloy yung mga biyahe dyan? Actually, Mari, ang ilan o karamihan ng mga nagsabi, habang naghihintay sila dito, hindi sila uuwi. Ang nalungkot lang sila nung una, nung hindi pa natin nakapanayam ang PPA ng inanunsyo na magkakaroon ng libreng pagkain. Yung mga pagkain na baon na dala nila ay baka natatakot sila o ayaw nila, nagwo-worry, yung nag-aalinlangan ng iba na mapapanis na yung baon nilang pagkain. Yung iba naman, wala na silang other option, rather na ituloy o maghintay na lamang dito hanggang sa mag-resume ang biyahe ng barko. Mari. Christian, meron bang nabanggit yung pamunuan dyan, kung meron bang limit yung pagbibigay nila ng libreng pagkain o tuloy-tuloy lang ito hanggang sa matuloy ulit yung mga biyahe? Yun yung maganda, Mari, kasi dahil sa tulong na rin ng DSWD, nakahanda na o nakapreposition na yung extra family food pack kung sakaling maubos man ang ipinamamahaging pagkain mamaya ng Philippine Ports Authority, Mari. So hindi magkakaroon ng ubusan ng pagkain na ipinamamahagi sa kanila. Maraming salamat, Christian Bascones. Samantala, dahil nga sa posibleng mabigat na pag-ulan dulot ng Bagyong Tino, nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng pagragasa ng lahara sa paligid ng Bulkang Canlaon sa Negros. Pinapayuhan ng PHIVOLCS na maging mapagmasid at maghanda, lalo na mga tukoy na lugar na posibleng ragasain ng lahara. Sa kanilang abiso, posibleng daanan ng lahara ang Tamburong o Ibid Creek sa Biak na Bato at Bahi-Bahi Falls, pati na rin sa Talaptapan Creek sa Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Mari Ocampo. Magandang hapon.